Disclaimer lang tayo mga kapatid, the videos used in this live stream are publicly available. All commentary, assessments, evaluations, and opinions are provided solely for discussion and educational purposes based on the context of the video. I am not a lawyer and nothing I say should be considered legal advice. If you need legal advice or assistance, please consult a qualified lawyer practitioner directly. I am not responsible for any comments, opinions, or statements made by viewers in the live chat. If you enjoy the stream, please don't forget to like, share, hype, subscribe, and hit the notification bell to stay updated with future live streams. Thank you for your support. Okay, pikon pa naman kita nag-YouTube. Okay, totoo ba yun? Mababasura lang daw demanda ni Kuya Bal sa Davao. Well, not really. If you have a address. Pag may address ka kasi kung may address ka kasi sa mga city na yan, sa mga lugar na yan, okay lang yun. At like me, okay, taga-probinsya ako, may address ako sa Manila. I can still file a case in Manila. Yun kasi yung ano dun eh, importante dun eh. Basta meron kang address, na doon ka tumitira din, pwede. Hindi, bakit naman? Ang aga naman nila magbigay ng ano nila. Hindi wala pa nga, hindi pa nga nag-uumpisa eh. Hindi pa nga nag-uumpisa ang ng proceedings eh, 'di ba? Nandoon pa lang sila sa filing eh. Tapos ngayon basura na kaagad, ang tatalino ano. Tatupagin muna nila yung kaso nila. Alright, real talk kasi si Kali. Okay, Miss Marilyn Chang, atupagin muna nila ang kaso ni BSM laban sa Antay. Gracie Vlog, tingin ko kinukontak ng mga Antay ang pamilya. Ganun naman lagi sila. Well, totoo naman yun. Kasi dati nga, di ba, kay Bombay, ganun din yung ginagawa nila noon. Hawak nila, may kontak sila. Iniwanan naman nila, kawawa naman. Okay, dito na tayo mga kapatid, mag-uumpisa na tayo. Okay, ang gagawin ko, hindi ko siya masyadong anuhin. Pero bago natin umpisahan yan, dito muna tayo sa pabahay issue. Pabahay issue. May picture ako dyan yung timestamp. Bago natin umpisahan kay Madam MC, dito muna tayo, i-start muna natin dito sa pabahay para mas maganda ang topic natin. Okay? Yung status of housing project, kasi yun ang una, yun kasi yung una natin sa natin thumbnail. Yung housing project muna tayo dito. Okay, actually wag niyo masyadong pansin, clickbait lang yun yung ano ko kay Kalinga Prab, yung silent ano ba yun? Yung thumbnail ko, nakalimutan ko. Wait lang Yung thumbnail ko, yung Rob, secret plan, sa tiles magsisimula. Okay? Yun ay ano lang yun. Pero doon sa live niya, ay sa video niya, sinabi naman niya doon na tutulong siya kung bakit kasi sinabi yung Rain ba yun? Rain? Tutulong siya doon. Maliwanag naman doon sa vlog ni Kalinga Prab na willing siyang tumulong or tutulong siya in case na napending yung budget ng bahay ni Joy. Okay, yun ang sabi niya doon. So, hindi na yun sikreto, mga kapatid. Lilinawin ko lang, hindi yun sikreto. Yun po ay na-vlog na. Pero syempre, pang clickbait lang natin yun. Kay Kalinga Prab lang Pero dito kay MC, sinabi niya talaga dito. Alright, so unahin ko muna yon mga kapatid para naman natin pagkakaintindihan tayo. Okay? Okay, start na tayo mga kapatid.
So, hindi ko masyado pinapakita yung mukha niya para bilisan ko na lang para ano, safely. Para safe. Safe. Kasi ano 'tong mga 'to, alright. Naiipon ng grupo, di yan mapapalagay. Pero Okay, mag-uumpisa na tayo mga kapatid. Mamaya na lang ako magbabasa ng mga komento nyo dyan. Kailangan kasi dire-diretso. Ayan na si Attorney Libayan, tutok. Ay, programa niya kasi yun. Bira. Yun kasi yung gusto niya lang ano eh. So ito, pinaliwanag ni Brunoli sa kanyang live while ago. Ilang oras na to? 3 hours ago, meron na siyang 3,001 views. So ang sinasabi niya rito, okay, uunahin ko para malinaw tayo dito, sinasabi niya dito na lumabas na siya sa Kalingap. Pero ang patuloy niyang topic ay si Joy. At sinabi niya rin doon sa kanyang live, na sabi niya wala daw kita kay Joy. Pero naka-turn on yung kanyang monetization. So dito nagbe-benefit siya maliwanag. Dahil pag si Joy ang topic niya, malakas ang kanyang views. Okay? Malakas ang kanyang views at the same time may mga palipad siya. Malinaw malinaw. Kasi sabi niya kasi wala daw siyang kinikita kay Joy. Yun ang kanyang sinabi doon sa live niya. Pero dito, hindi mo maipagkakaila bilang isang finance, isang senior finance specialist kasi ako ay isang senior finance specialist. Okay? Bilang ako ay isang senior finance specialist, hindi po ito konkreto o hindi po totoo na hindi po siya kumikita. Dahil dito, napakalinaw po na pag once naka-turn on ang iyong monetization at monetize ang iyong channel, at the same time, you're making money for super stickers, advertisement. So, hindi po totoo na hindi siya kumikita. Kasi once na si Joy ang topic niya, makikita nyo naman lahat yung kanyang mga live stream na mas mataas yung kanyang views. Okay? So, shout out po sa lahat na nandito. Okay, magsha-shoutout umulit ako. Mark Teo, Marilyn Chang, Koji, Philjan Vlog, Diwata, Jeddah. Papatuloy po ako, ito ipi-play na natin ito. Ginawa ko lang ng ganito para itataas ko lang konti, i-cover natin yung mukha niya para tayo ay hindi tayo ano dito. Okay, magkakaroon ng problema. Arlene Baay, Tamsak Marimar Mix TV Vlog, mega love shoutout. Kasama niya sa Team Siomay. Ayan. Di po ba? Ni Tita Marie. Sila po talaga. Siyempre, ako. Di ba? Hindi na nga ako binibigyan ni Mama Helen eh. Yung so sinasabi niya dito, matutuloy pa rin daw yung bahay niya. Ngayon, yung asawa daw niya hindi siya nagbibigay ng pera sa kanya. Kaya pala tutok na tutok siya ngayon dito sa YouTube kasi mas malaki na yung kita niya. Di ba? Mas mahal na nga nila si Joy kaysa sa akin eh. Mas mahal na daw si Joy kaysa sa kanya. Meron siyang magsiselos, ganun. Ikaw din, mahal mo din si di ba? Kaya nga nakatutok kayo sa kanya eh. Hindi po dahil yun kung matagalan man, kasi nga sa budget, hindi po. Sabi niya gano'n, kung matagalan man daw, sabi niya, dahil po sa budget. Pero doon sa vlog ni Kalinga Prab, malinaw na sinabi doon si Rain, Kalinga Rain ba yun? Sinabi niya doon, kaya daw na-stop dahil sa budget. So, dahil sa budget. So, meaning, nag-aantay sila ng budget. Siyempre, hindi naman talaga biro magpatayo ng bahay, lalo na pag milyones, lalo na pag wala kang nakahanda. Hindi naman one time talaga yun makukuha mo unless kung bago magpabahay at talagang may pera ka na. Okay, may pera ka na. Like me, nung nagpatayo ako ng bahay, talagang nakaano na yun. Meron na talagang perang nakapondo. Okay? May nakapondo na. Ngayon, ang inaantay ko na lang, para ma-complete yung ko kasi ayaw naman i-start yung sabi kasi ng engineer sa akin, yung city engineer, na wag mo munang pabakuran yan kasi masisira na yung forma ng bahay mo pag pinabakuran mo na hindi pa natatapos yung
pagsisemento nung kalsada kasi gagawin niyang barangay road yung papasok sa amin. So nagkakaroon pa kami ng negotiation doon sa right of way kasi siyempre marami naman natatamaan bago nila gagawin barangay road yun, di ba? So doon pa rin kami na under process pa rin yun yung barangay road. Kaya sabi ko, minamadali ko na ngayon para matapos na ba? Kasi naka-open lang open lang. Tapos kalsada ka, tapos lahat ng dumadaan doon, pupunta doon sa may, kasi yung iba kasi nagsho-shortcut papunta doon sa may tourist, tourist spot. May tourist may tourist kasi doon sa banda sa amin, yung dinevelop ng Ayala. Doon sila dumadaan sa amin, lahat ng tricycle, ay naku, ang ingay-ingay talaga, sa harap talaga ng bahay namin. So sabi sa akin ng engineer, wag mo munang ipabakod dyan, wag mo munang ipatapos yan, yung pagbabakod mo kasi masisira ang forma. So hopefully sana matapos na yung na yun na lang yung isang inaayos. So, yun nga, sabi niya gano'n, mga ganito kasing mga bagay, medyo mabigat kasi ito dahil malaki kasi yung kanila pabahay. Siyempre nag-aambagan lang sila, siya lang naman yung may channel, di ba? Kasi pag si Kalinga Prab kasi, kung may nag-sponsor man, pupunuan niya yun, galing sa kanyang revenue. So magtuloy-tuloy dito. At mabigat po dito yung karpintero. Mahal kasi ang karpintero, yung daily, lalo na pag arawan yan, papakainin mo pa yan. Maliban lang pag pinakontrata mo, wala ka ng problema doon. Pero ang problema rin kasi ang kontrata, okay-dokie din yun. Hindi rin pulido minsan. Di ba? Hindi po ganun kadali kunin yung budget. May mga So sabi niya, hindi ganun kadali kunin ang budget, may mga pinaggagastusan. Okay? So sinasabi niya rito, kino-confirm niya, kaya po na-delay yung kanyang pagpapatapos dahil hindi yung kadali. So ibig sabihin, tight budget sila as of the moment. Okay? So dito may admission siya, kaya hindi pa natatapos yung yung bahay fully finished, hindi pa fully complete, 100% complete yung bahay ni Joy dahil nagkakaroon ng budget problem. Budgeting. Okay? Tapos, ngayon, minamasama nila yung pag-offer ni Kalinga Prab na tutulong doon sa bahay ni Joy, ang pinapalabas nila, credit grabber. Yun yung kanilang pinapalabas ngayon. Naman i-content, pabira ka talaga, Kakagastusan din naman tayo lahat. See, may pinaggagastusan natin lahat. Totoo yan, mga kapatid, totoo yan. Alam niyo kung bakit? Kagaya ngayon, Ngayong July, insurance po ng mga kokotse. Kami, ang binabayaran namin insurance, okay, sa 5 kotse, plus 3 na car, yung tatlong, yung 2 truck, at saka yung isang SUV, naka AAA yun, AAA. Mas mahal ang AAA. Okay? Yung 5 kotse na binabayaran namin ngayon, kulang-kulang 5,000. Kasi 6 months yung kinukuha namin, 6 months. And then, renewal ulit. 2 years renewal yung Chrysler, yung sports car ng aking anak na isa na naman. Renewal na naman. Kaya ang laki po ng gastos. Especially, ito kasi yung gastusan dyan Kung nagmamonthly ka ng insurance, mabigat pa rin yun kasi yun Pero sa amin kasi, every 6 months kami. Ayaw kasi ng asawa ko ng monthly. Mas mahal kasi yun Mas gusto namin yun. Mayroon pa kaming discount kasi sa trabaho namin. So, yun ang pinakamabigat. Kasi, one time lang yun nababayaran mo. Di ba? Kung ilang kotse ang meron ka. Ayun. Tapos, yung insurance din ng bahay, pumapasok yung mga yan. Yan yung pumapasok yung mga insurance ng bahay. Ng January, pumapasok yan January ng bahay, insurance ng bahay. Sasakyan, yan ang mga bibigat na, na buwan. January and July. Kasi ang January, pumapasok yan yung insurance ng bahay at saka sasakyan. Mabibigat talaga yan. Sobrang ang lalaki, ang tataas. Tapos, syempre, sometimes bigla kang may nasira din na appliances, may gusto kang ipa-repair, mabigat din yan. Kasi ang taas ng dito, kagaya nung nag-hail, nasira yung bubong namin. Magkano ang ginastos namin? Ang hindi naman kinover ng insurance sa lahat. 'Di ba? Meron pa rin kaming out of pocket.
Nag-out of pocket kami, magkano, 18 more or less ano, $20,000. Eh, hindi ka naman puwedeng mangutang ng ano, mangutang ng labor. Cash 'yun na binabayaran, 'di ba? Ang bigat nung labor. Walang utang na gano'n. Tapos yung hindi mo rin puwedeng, i-ano yung mga materyales, yung iba. Kailangan bayaran mo kaagad-agad 'yan. Oh. 'di ba? May pinagkakagastusan din tayo lahat. Oh, see? So now, malinaw po ha, may pinaggagastusan. Yun po ang reason nila, yun po yung reason nila kaya na-delay or na-stop, hindi nila mapakumpleto ng 100% yung bahay ni Joy dahil merong paggagastusan. Which is, naiintindihan naman natin. Pero mahirap lang kasi yung masyado kang nagmamayabang, nagmamalaki na parang ano ka na, ang yaman-yaman mo, 'di ba? Yung napaka-show off mo, 'di ba? Hindi kasi gano'n mga kaibigan, eh. Hindi gano'n, okey? Kahit sa gamitin mo yung credit card mo, kailangan mo pa rin bayaran 'yun. Ako gumagamit ako ng credit card because I want the points, okey? Gusto ko yung points kasi nakakalikom ako ng malaking points. Sometimes minsan nakaka-400 something ako ng points, ang laki ng points ko na nakukuha. Kaya no'n 'pag gagamitin ko tapos, ano 'yun, babayaran ko kaagad and then yung credits mo. Kasi 'pag nakikita nilang may movement yung transaction mo sa bangko, maganda yung credits mo. Yun kasi yung nagpapataas. Iba kasi dito sa US, eh. Sa Pilipinas, sini-CI ka, 'di ba? Merong CI na ginagawa, pinupuntahan yung lugar mo, nagtatanong sa mga kapitbahay, inuusisa kung anong assets meron ka, kung maganda yung trabaho mo, pumupunta sa opisina, yung mga gano'n. Yun ang ginagawa nila. Dito kasi hindi. Isa lang ang kailangan nila sa'yo, ira-run lang nila yung ano mo, that's it. Makikita na nila lahat sa'yo kung ilan lahat yung iyong yung credit history mo. Makikita nila kung ilan yung magkano ang total debts mo, kung ilan yung credit cards mo, kung ilang beses ka nag-open ng mga ganito, ng accounts, yung mga ganun yun, nakikita nila. Okay? Yung total debts, ang tawag dun. Okay? Tuloy. Violet Samuel, laking pasalamat po ni Joy dahil nabigyan niyo po siya ng bahay namin. Yes nga po, nauupa. Sana wag na lang bigyan ng mga issue-issue dyan po sa bahay niyo. Oo naman, nagpapasalamat naman talaga siya. Ang problema kasi, ang naging problema ko kasi kay Pronoli, yung nag-comment diyan sa ano mo, sa comment section mo, binasa mo na ng isang beses, nag-follow up ka pa, pinollow up mo pa, okey? Kaya doon nagkakaroon ng issue kasi ikaw din mismo ang nagpapasimuno. Tapos nagrereklamo ka 'pag nababash ka. Eh, kasalanan mo naman 'yun. 'Di ba dapat ikaw ang ano nun, dapat ikaw dapat you should know, ha? Dapat alam mo kung saan ang limits mo, kung ano dapat yung ano, hindi puwede, 'di ba? Dapat alam mo kung ano yung hindi puwede. Tama ba ako? Hindi yung ano, kaya nga meron tayong tinasabi ng ano, eh, may kasabihan na meron tayong kasabihan na dapat alam natin yung puwede natin na hindi dapat natin sasabihin, 'di ba? So, dapat alam natin yung, halimbawa, yung do's and don'ts, 'di ba? Dapat aware tayo doon, 'di ba? Dapat aware tayo yung do's and don'ts, 'di ba? 'Pag halimbawa, 'pag pumupunta ka ng interview, 'di ba? Yung do's, dress professionally, arrive on time, answer confidently, 'di ba? Yung don'ts naman, interrupt the interviewer, arrive late, speak negatively about previous employers. Yun yun. Example ko lang yun, okey? So, sa pagla-live streaming naman, ha, 'pag sa live streaming naman, wala hong pagkakaiba nun. Dapat alam natin yon, 'di ba? Tama ba na dapat hindi natin nakakalimutan yung do's and don't. Kahit saan tayo nakikipag-usap. Eh, ang nangyari kasi binasa mo na, nag-follow up ka pa. So, doon nagkaroon tuloy ngayon ng mas lalong negative sa iyong sinabi sa live stream mo.
Yun kasi yung naging problema, hindi ba? Ewan ko lang sa inyo perfect analysis. Siyempre, alam mo naman Madam Marilyn, ginagamitan natin dito ng ng matinding 'di ba? Okay? So, wag nating kalimutan mga kababayan eto sa mga nagla-live stream kailangan natin minsan pwede naman natin gamitin yung mata natin, basahin muna natin, 'di ba? Tapos mag-pause ka konti, pag-isipan mo muna kung ito ba kailangan kong sabihin kasi sinasabi mo dahil dahil dinadala mo pa rin 'yon, binibitbit mo pa rin si Joy sa live mo, so dapat maingat ka, poprotektahan mo rin siya. Dahil hanggang ngayon, you are considering her as your beneficiary. Kahit beneficiary ng kalingap 'yan, 'di ba? Ito para mas malinaw sa atin mas malinaw, sa live streaming, wala naman pagkakaiba sa ibang paraan ng mga dos and don'ts, okay? Pasensyahan niyo na ako kung medyo matigas yung pagpo-pronounce ko kasi hindi naman ako local born, okay? Hindi ako local born, at the same time, probinsyana po ako. Okay, kaya matigas talaga yung aking dila, okay? So, yun. Alright, so hindi naman ako matagal pa, hindi pa naman ako gaanong katagalan dito sa Amerika, mga kapatid hindi pa ako tumanda dito sa Amerika, okay? Hindi naman tayo alright? So, dapat alam natin ang mga do's and don'ts, okay? D-O-N apostrophe T-S, okay? Ang mga dapat gawin at mga dapat iwasan. Hindi natin dapat nakakalimutan ang mga ito saan man tayo nakikipag-usap. Ang nangyari kasi, hindi lang binasa ang komento, pinatulan o pinaliwanag pa ito. Dahil doon, lalo pag naging negatibo, ang dating ng sinasabi sa live stream. Okay? Kaya, lalong naging negatibo sa live stream. So, dito ang do's and don'ts ay tumutukoy sa mga wastong asal o gabay pakikipag-usap. Okay? Tulad ng magalang na pagsagot, pag-iwas sa mga salitang nakakasakit o nakakapagpalala sa sitwasyon. Hindi papatol o pagpapalaki ng issue kapag may sensitibong komento. Okay? So kasi, yun kasi yung naging problema. Kaya dapat dito sa kontekstong ito, ang mga nagsasalita ay dapat nagsasabing dapat naging maingat sa paghawak ng komento sa live stream. Dahil ang pag-follow up o pagpapatuloy ng usapan ay nagpapala sa negatibong impormasyon ng sinasabi. Yun po kasi yung nangyari. 'Di ba? Si Kay Noli magaling pumuna sa iba at bumunal sa iba. Kung nakatingin ako dito sa iPad ko sa ni Montiel, mahal niya kasi mention name niya, di niya alam palipad niya ang gusto. Okay? Grabe panira, Kopang. Sinong Kopa? Kapong. Sinong Kapong? Okay? He could just easily explain them properly without riding in someone's comments, dinagdagan pa. Yeah. Kaya nga yun. Alam niyo bakit? Okay. Hindi ako sa nagmamagaling mga kaibigan Kasi as far, okay, sa experience ko kasi nag-HR kasi ako, okay? Part of my job as a HR, I used to be an HR, okay? Nag-HR ako kahit dito sa US, nag-HR ako sa mga clinician, okay? Sa mga physical therapist, nurses, occupational therapist, mga OCTA, CNA, all, kahit yung mga empleyado. Okay, nag-HR kahit sa Pilipinas nag-HR din ako, humawak din ako ng HR kaya maano ako sa pag-i-interview, okay? Kailangan kasi mataas ang IQ mo diyan yung na IQ and common sense. Kailangan hindi ka nasisindak, kailangan pinapatupad mo ang policy and procedure. Kung sinabing no, no. Hindi pwedeng babaliin mo kung ano ang nilalaman ng policy and procedure. Dapat yun ang pinapatupad. Or else, magkakaroon ng problema, ikaw ang mananagot. Ganun yun. Naranasan ko ng na-petition ng lahat ng empleyado.
Nagpapirma sila pero ako ang pinili ng admin. Okay? Ng management. Kasi nasa management din ako eh. Tuloy. At yan ang binigay ng maluwag sa puso ng bawat isa. Ayun pala kuya eh. Binigay pala ng maluwag sa puso ng bawat isa eh. Eh bakit parang mabigat na mabigat, di ba? Yun pa rin ang lagi niyong sinasabi. Bakit binasa mo yun? Bakit mo binasa yung ungrateful si Joy? Di ba? Bakit mo binasa? Kasi kung talagang maluwag sa puso mo yun, dapat yun ang number one na iniiwasan yung mga komento. Kasi syempre hindi rin maganda sa pananaw ng ibang tao. Lalo na nandito tayo sa social media. 'Di ba? So, yun po yung mga sinasabi natin na dapat maging maingat. Kasi kung maluwag sa puso mo, dapat hindi nagiging issue yung pagpapabahay nyo. And first of all, una sa lahat, at higit sa lahat, beneficiary until now, si Joy ay under pa siya ng Kalingap. Hindi nyo pwedeng anuhin yun. Hindi nyo pwedeng tanggalin yun. Kasi pumasok kayo dyan, beneficiary na ng Kalingap yan eh. So I don't think so. You have all the rights to restrict. Meron kayong kasi ang ginagawa nyo ngayon, nire-restrict nyo totally yung Kalingap. Na sinasabi nyo dyan sa live mo, nung nakaraan naka-title description pa, na sinabi mo na yung pabahay ng Antay ay makikita sa malaking channel. So that's an insult already. It's just like you are questioning. Merong doon, may malaking pagtatanong at malaking malaking pagtatanong doon, okay? Na parang may malaking paghahadlang doon. Kasi nilagyan mo pa ng Tingnan ko let me check first kung may question mark yun. Kasi mahirap naman na nagdadaldal lang tayo dito na hindi natin na-verify. Kasi dapat tayong okay? Dapat matuto tayong, okay? Dapat alamin natin, pag-aralan natin kung kailan ginagamit ang question mark, period, at exclamatory point. Okay? Depende yan kung ano yung title description mo. Yan ang dapat na gagawin. Kasi ang ginagawa nyo dito, binigyan nyo na ng restriction. Okay? Kulang na lang restraining order ang binibigay nyo sa Kalingap. Lalo na kay Kalingap Rob. Kung totoosin siya nga ang dapat pwede niyang ipa-stop anytime. Kasi hindi naman kayo ang may beneficiaryan kasi under ng foundation yan. Kasi pinapakailaman nyo. Ibig sabihin, meron kayong sariling moves na kayo na ang gumagalaw. Yun. Pero sabi nga niya, dahil gusto niyong tumulong kay Joy, so sabi niya, wala naman daw magiging problema yon kahit nagkaroon kayo ng problema. Kahit nagkaroon kayo ng problema sa Kalingap, na ang yung claim ay binahalahura ka ng mga balahura na hindi naman si Kalingap Rob at si Kuya Bal ang naging nagbalahura sa'yo. Okay? So, malaki ang doon. Malaki ang doon. Okay? Malaki ang pagkakaiba at malaki ang anong tawag dito? Malaki ang yung kwento kung baka nagko-contradict na kasi magkakakampi na kayo ngayon. So hindi mo na mabalance, okay? So ngayon nilaglag mo yung sarili mo. Ikaw din ang lumalaglag sa sarili mo. Yun yung nangyayari. Ano pa ba gusto nilang paraan? Pagsasalamatan. Tama, I asked and I said, do not get offended because I know them all, LOL. Ganun ba? Alright? So para mas malinaw mga kaibigan, yung ating sasabihin dyan, okay? Lilinawin natin ang mga ganitong kasi, mensahe, okay? Ang mga pangunahing mensahe ng pahayag ay isang kritika tungkol sa paraan ng pakikipag-usap at sa mga naging pahayag, okay? At sa mga naging pahayag, okay? Sa mga naging pahayag, wait lang. Ganon. Sana yung tila. Ini-interrupt niya talaga ako. Okay. Para mas malinaw sa lahat, ang pangunahing mensahe ng pahayag ay isang kritika tungkol sa paraan ng pakikipag-usap at sa mga naging pahayag ng kausap. Okay?
Para mas malinaw, ha, na buod, okay? Para mas malinaw sa atin at mas maiintindihan natin, okay? Dapat matutong gumamit ng tama ng punctuation. Dapat matutong gumamit ng mga punctuation, question mark, period, exclamation point, at gumawa ng angkop na title description dahil nakakaapekto ito sa kahulugan at dating ng mensahe. Ito ay nakakaapekto sa dating, nakakaapekto sa kahulugan at dating ng mensahe. Pag hindi tayo marunong kung saan natin gagamitin yung exclamatory point, question mark, at yung period. Naakusahan ang kausap na masyadong na lilimitahan o pinapakialaman ang mga gawain ng kalingap. Okay? So, na para bang binibigyan ito ng mga restriksyon. Binibigyan din na ang foundation at mga opisyal nito ay may otoridad, kaya kung may dapat magpatigil ng isang gawain, sila iyon at hindi ibang tao. Okay? Sinabi rin na kahit may naging alitan, handa pa rin tumulong ang kalingap para sa beneficiary. Okay? Handa pa rin tumulong ang mga beneficiary at okay lang na tumulong ang mga sponsors kahit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan between the sponsors for Joy and between Kalingap Rab or the Kalingap Foundations. Pinupuna ang sinasabi ng kausap na binabalahura siya. Dahil ayon sa nagsasalita, hindi naman ang mga taong binanggit ng Kalingap Rab at Kuya Bal ang gumawa noon. Sa huli, sinasabing may mga hindi pinagkakatugma. Sa huli, merong hindi pagkakatugma o kontradiksyon sa mga pahayag ng kausap. Dahil dito, ayon sa nagsasalita, ang kausap mismo ang nakakapagpahina o nakakasira sa sarili niyang posisyon. Nilalaglag mo lang ang sarili mo. Okay? Sa madaling salita dito, mga kapatid, ang sentro ng mensahe ay mag-ingat sa paraan ng pagpapahayag. Huwag gumawa ng mga pahayag na nakakasalungat at kilalanin kung sino ang may tamang otoridad sa mga desisyon. Yun po yung dapat hindi natin kinakalimutan na dapat kilalanin kung sino ang may tamang otoridad ng mga desisyon. Okay, lalo na ito ay under ng foundation. Kasi yung kakaroon ng problema dito. Tapos reklamo ka ng reklamo. Hindi daw masakit yung damdamin niya. Pero bakit ang daming bakit may umalma diyan sa comment section mo na binasa mo rin? Ibig sabihin sumasang-ayon ka. So ngayon hanapin natin yung kanyang live that time. Tingnan nga natin kung paano niya sinabi yun. Ito, nakakawalang gana si Joy talaga ngayon, nag-iba na. Huwag niyo ako sabihin, ako binabasa ko lang, ha? Binigentid ko ha, kung may sinabing maganda sa akin, ha? Parang wala naman. Meron ba? Jen Pinlan, ikaw, ito, nagsinungaling ka na naman. Sinabi ni Kalingap Rab doon, nasabi niyang gano'n. Ito, yung pabahay ni Joy, ang liwanag yung sinabi ni doon, ni Kalingap Rab na nagpapasalamat pa rin siya kahit merong hindi na pagkakaunawaan. Tapos sinabi niya, wala daw magandang sinabi. Hindi ka lang niya pinangalanan. Pero maganda yung mensahe ni Kalingap Rab doon. Bihira talaga ito. Tingnan niyo, narinig niyo yung sinabi niya. Ayaw ko na kasang ibalik eh. Si Joy, sabi ni Jen Pang ko ha, kung may sinabing ng tanong dito. Wala naman po yata sinabing maganda para sa akin, ma'am. Ayun naman, ba lang. So ngayon dito sa kanyang live dito, pinapalabas niya na walang magandang sinabi si Kalingap Rab doon sa pagpunta niya doon mismo sa bahay kung saan inimbita ni Joy si Rab para puntahan yung bahay niya. Kasi sabi niya, Kuya Rab, sabi niya gusto niyo makita yung pinabahay sa akin? Ang ganda yung mga sinabi ni Rab doon Anong sinabi niya doon? Na hindi naman wala naman magiging problema sa kanya. Paulit-ulit, ilang beses niya sinabi niya sa loob ng sasakyan, doon sa bahay, at doon sa restaurant. Diba? Ang sabi niya doon, kahit merong hindi na pagkakaunawaan, hindi naman niya pinipigilan kung sino ang mga tumutulong, lalo na yung mga nagpabahay ulit kay Joy, kahit meron na silang pabahay,
pwede silang tumulong at nagpapasalamat pa rin siya. Oh my God, bakit mo pinapalabas dito? Na walang magandang sinabi sa iyo. Hindi lang niya sinabi yung pangalan mo. Kailangan ba talaga sabihin yung pangalan? Pero understandable na yon. Dapat. Grabe, kailangan pala i-mention yung pangalan niya. General yon. Kung sino man kayo na umalis. Okay. Ewan ko ha, kung may sinabing maganda sa akin ha. O, ewan ko ha, kung may magandang sinabi sa akin ha. Yun sinabi niya. 32.56. Parang wala naman. Parang wala Meron naman. ba? Meron ba? Yan O, pinlan. parang ano pa ha, parang nagdududa pa. Di ba? Parang walang magandang sinabi sa akin. Ha? Parang wala naman. Meron ba? O, di ba? May pagdududa. Okay? Binigyan niya ng malisyosong komento. Okay? Nakakawalang gana si Joy, sabi ni Jen Pinlan. Nakakawalang gana si Joy talaga ngayon. Nag-iba na. Isaya na. Nagiging grateful sa totoong nagmahal sa kanya. May panahon ka rin, Joy, sabi ni Jen Pinlan. Ha? Bakit? Hindi ako may sabi niyan, ha? Ito comment lang, ha? Kunwari ka pa, nagulat-gulat ka. Pero binasa mo ulit. Sabi kasi ni Ma'am Jen Pinlan, ito, Oh. nakakawalang gana si Joy talaga ngayon. Nag-iba na. Huwag niyo ako sabihin, ako binabasa ko lang, ha? See? Baka na naman ako gagawan niyo na naman ng issue. Yes. Na nag-iba na raw, nagiging grateful sa totoong nagmahal sa kanya. May panahon ka rin, Joy. Huwag naman kayo magalit. O, signan nyo. Inano nyo pa. Ha? Tinitreat nyo pa. Pinagbabantaan nyo pa na may panahon si Joy. Diyos ko Lord, magbibigay pa kayo kung ganyan. Diba dapat ang ginawa mo doon, yung nag-comment, ha? Dapat inano mo yon, kinontra mo dapat yon, diba? Nirepute mo sana yun. Na hindi dapat ganun ang sasabihin. Sakit lang po kasi yung mga tulad namin, mga sponsor, may naririnig pa kami hindi maganda. Lalo na Masakit daw kasi, Diyos ko naman, ikaw lang naman kasi ang may gawa. Excuse lang po ikaw naman kasi yung may gawa. Bihira. Siya naman ang Okay. Hanggang ngayon talaga, bawat live niya talaga, lagi niyang binabanggit ito. Na masakit daw sa kanila na may naririnig pa kaming hindi maganda, lalong wala na lalo yung na sasabihin na kung talagang mahal ninyo si Joy, bakit ninyo sinasabihan na mahal namin si Joy, bakit ninyo iniwan? Bakit po yung marinig namin? Pangit yun na marinig sa amin. Oh my God. Alam mo, grabe talaga ang pagkasentimento mo. Paulit-ulit. Wala ka nang ginawa kung hindi ulit-ulitin. Bawat live mo talaga, sinasabi mo talaga ito? Grabe ka naman. Sa mga nakakano dyan. Kasi, okay sana kung walang issue. Kung walang issue, maaaring Walang issue, okay lang kung walang issue. Sino ba ang gumawa ng issue? Si Kalinga Prab ang gumawa ng issue, tsaka si Kuya Bal? Sino ba ang bumulahora sa'yo? Sino ba ang gumawa ng issue? At bakit kayo, ngayon nasaan ka? Makakakampi na kayo, di ba? O saan pa ang kiniklaim mo? Wala na. Wala kang kiniklaim. Ikaw gawa ka, araw-araw ka nang gumugawa ng issue kasi lahat sa'yo nang gagaling yung mga sinasabi mo. Okay? So, ganyan lang tinataas ko lang para hindi siya makita-kita. pwedeng iba to na bakit bigla isa kayong nawala? Ewan ko sa'yo. Yung lang mga binabato sa'yo, binabalik lang naman sa'yo yung sabi mo. Kung hindi ba naman kasi ginagawa mo kasing spices. Alam mo yung pagkain, di ba? Yung nagluluto ka ng ulam, tapos kailangan mo ng spices para para sa pampalasa ng iyong pagkain, ginagawa mo ng asin o bitsin o kaya magic sarap. Yung ganitong mga sinasabi, statement mo sa live mo. Kaya tignan mo, ulit na naman. Parang daig pa niya sa sirang praka. Pero kung dahil sa sobrang issue, Ikaw ang naging sobrang issue. Ikaw gumawa ng issue. Diba? Ikaw ang sobrang gumagawa ng issue. Problema mo na yan. medyo naantala. Natending kasi yun. Pero naantala, sir, walang kinalaman sa issue sa naantala. Kasi kung talagang meron kang budget,
Huwag mo nang idadahilan. Kasi sabi mo lang kanina, nagko-contradict na naman. Nagko-contradict na naman yung sinabi mo. Kanina, sabi mo, kaya ito ay medyo nag-slow down dahil ang sabi mo, okay, ang sabi mo, kaya nag-slow down dahil, medyo nagkaroon ng, tightening, nagkaroon ng tight sa budget na meron din pinaggagastusan yung mga kapwa mong sponsors. Tapos ngayon, ang dinadahilan mo na naman, kaya naantala yung pagpapagawa dahil sa mga issue, maraming issue na nangyayari. Kaya, ano ba talaga? Hindi na talaga ka maintindihan, sir. Kanina, inamin mo dito. Kanina, sabi mo, kaya medyo na-stop dahil doon sa budget. Nagkakaroon ng sa budget. Kasi marami naman kayong pinaggagastusan, hindi lang naman ito. Tapos dito na naman, sinabi na naman na kaya naantala dahil sa issue. Ulitin natin konti, Okay, sana kung walang issue. Kung walang issue, maaaring pwedeng iba to na bakit bigla isa kayong nawala. Pero kung dahil nga sa sobrang ng issue, Sabi niya, maaari kung walang issue, pwede nang nila, antindihin natin mabuti kasi baka mamaya mali tayo. Oh. yung mga tulad namin, mga sponsor, may naririnig pa kami hindi maganda. Lalo Kaming mga sponsors, mayroon kaming hindi maganda, lalo na na yung sasabihin na kung talaga lalong-lalo na yung sasabihin na kung talaga ang mahal ninyo si Joy, bakit ninyo mahal iniwan? si Joy, Bakit po bakit yung marinig nyo iniwan? Pangit po yun marinig. amin? Sa mga Sa amin. Sa mga nakakano dyan. Kasi, okay sana kung walang issue. Kung walang issue, maaaring pwedeng iba to na bakit bigla isa kayong nawala. sabing ganon. Maari sana kung walang issue, pwede sana nilang iba to o mawala. Sabing ganon. So sinasabi niya yun mahal nilang iniiwanan. Hindi mo naman iniwanan Nandiyan ka pa naman siya pa rin yung topic mo. Iniwanan ba? Kasi pag ang iniwanan mo na, hindi mo na siya tinatapik. Pero kung dahil na sa sobrang issue, medyo naantala. See? Dahil sa sobrang issue, guys, ang linaw yung sinabi niya, inulit ko. Dahil sa sobrang issue, medyo naantala. Pending kasi yun talaga na, yun stop. Medyo naantala, na pending kasi yun talaga na yun ang na-stop. So, ginagamit na niyang dahilan ngayon, yung pagkaantala, yung pagkumpleto, yung bahay ni Joy, dahil sa issue, my God. Kuya, pwede bang mag-post ka muna, isipin mo muna yung mga lumalabas sa bibig mo kasi lumalabas dito hindi na talaga kumbaga, yung mga sinasabi mo, hindi consistent, okay? Nagkakaroon siya ng inconsistency. Ay nako, sinisi niya yung issue mga kapatid, magkakasama na sila. Magkakasama na kayo yung mga bumalahura sa iyo. Mama Sider, hello. Naantok ako. Okay. Crucial, Kojic. Mamaya magsha-shout ako kasi gusto ko kasi tuloy-tuloy. Na-stop ng ilang linggo, tapos yung mga nagtatrabaho. So, sabi niya, kaya daw na-stop ng ilang linggo dahil sinisisi niya yung issue na naantala. Shout out sa'yo kapatid Ayala. Day off ko, Monday. Ay doon, kumuha na ng ibang trabaho nila. Kaya daw na-stop at naantala yung nagtatrabaho at doon kumukuha ng ibang trabaho nila. Kaya, nung pasimula na ulit, na medyo nung pasimula na ulit, medyo, pakinggan niyo mabuti, dito niya sinabi. Medyo humupa-hupa. Medyo humupa-hupa. Yung issue. Kasi, habang talaga nung nagbabangayan yan, stop yan. Habang talaga nung nagbabangayan, dapat yan, stop yan. So ngayon, ginawa niyang dahilan, kaya nila pinatigil at that time, naantala, dahil ang gusto niya, habang nagbabangayan, ma-stop muna yung paggagawa ng bahay. Dahil nagkakaroon ng bangayan. Kabangayan niya dati yung mga balahura na sinasabi niya. Hindi naman si Kuya Ram. Hindi naman si BSM o kaya si Kalinga Prab ang nangaaway sa kanya at that time. Mayroon pa akong napanood na live ni Kuya Bal na sinasabi niya, bumalik ka na Kuya Noli. Pero siya yung nagmatigas. Diba? I'm on lunch break. No, Talentino, may club shout. Diba? Wait lang, Marilyn Chang. Mamaya meron akong dyan. Magandang explanation dyan. Stop. Pero nung humupa-hupa.
So, stop daw. So, ginamit niyang dahilan yung issue. Mainit daw na nagbangayan, kaya niya pina-stop. Okay, Sis Ella. Alberto Bozel, Michael, kaya nga, Miss Nisi, nahuli sa sariling bibig. Oh, di tinuloy na uli. oh. Nung medyo umuhupa-hupa na raw, ay tinuloy ulit yung papagawa ng bahay. Meron, ang nagpa-stop ba? Pina-stop ba ni Kalinga Prab that time, yung bahay? Noong kasagsagan ng pambabalahura sa kanya? Hindi ko natandaan. Pina-stop ba? May napanood ba kayo mga kapatid? Baka naman ako ay huli lang. Sino ba ang nakasubaybay ng isyong ito? Ng sobrang issue? Baka naman ako lang ang hindi daw. Okay, hindi sa comment section. Nagtanong ako, alam niyo kung bakit? Dahil hindi ko matandaan, o baka hindi ko napanood, o mayroon akong nakaligtaan. Okay? Excuses lang yun, MP. Oo, for sure. Kasi 'di ba, ang budget. Unti-unti. O siguro kasi dito naman sinabi naman niya doon sa una kanina nung pinarinig ko na sinabi niya na kaya hindi pa na 'di ba sabi niya yung pag hindi pa makukumpleto dahil mayroon din mga pinaggagastusan ng mga sponsors. Okay, so sinagot niya rin yung kanyang sinasabi dito. Yung answer niya yung una. Pakakutok. Super Mario, huwag ka muna mag-LS. Hayaan niyo muna ako. Malapit na akong patapos. Kaso nga lang, hindi agad masimulan dahil nga po na wala na muna may trabaho, may mga trabaho. Oh, sabi niya, hindi daw muna nasimulan dahil nga po, wala naman munang matrabaho. So ngayon, na-stop yun, okay? So ipinagpatuloy nung medyo umuupa-upa na, habang talaga nung nagbabangayan, yan, stop. Stop yan. Stop. Pero nung humupa-hupa, di tinuloy na uli. Itinuloy ulit. Unti-unti, kaso nga lang, hindi Pero kaso nga lang, agad masimulan dahil nga po hindi pa agad masimulan dahil nga na wala na muna dahil nga po hindi agad masimulan dahil nga po na wala naman munang may trabaho, may mga trabaho magtrabaho at may mga trabaho yung iba. Pero ayun, Diba? sabi ko nga, pero sabi ko nga ayon trabaho pero ayon sabi ko nga 2 tao na lang ang magtrabaho 2 tao na lang ang magtrabaho para hindi mabigat ang para hindi mabigat binabad sa ang mga binabayad sa manggagawa. manggagawa. Kasi dati talaga ang bigat. Kasi dati talaga ang bigat. Tandaan nyo lahat yung sinasabi niya. Biruin nyo po, 30,000 Biruin nyo po, ang 30,000 a week. a week. 30,000 a week. 30,000 a week. 30,000 a week ha. 30,000 a week. Yung nagpapatrabaho, computin natin. 30,000 a week. Okay, 30,000 a week. A week times 4. So, magkano na yon? 120? Oh, hindi pa ako gumamit ng calculator. 120,000 in 1 month. Tuloy. Biruin nyo yun. Pero nyo yun ba? Okay. Sa 30,000 na trabahador na nagtatrabaho, okay? Sabi niya 30,000 a week. Meron akong magandang dyan. Yan. Rebuttal dyan. O paliwanag dyan. Kung 120,000 ang bayad nyo, tapos si Kalinga Prab, kung makapaghanap kayo, mas marami siyang ipinapagawang bahay, tapos si Kuya Bal, pambihira kayo. Ang source of lang naman niya, yung pagbablog, yung views. Tapos yung sa gitna, nasa pagrepisyo. Tapos dito, yung 30,000 a week, nabigatan na kayo. Tapos sinasabi mo dito sa gitna ng sakripisyo, pero yung sakripisyo mismo ni Kalinga Prab, hindi yun nakita? Na ang nagsakripisyo sa lahat ng pagkakakilala nyo kay Joy, kaya siya naging viral dahil sa kanyang platform, dahil sa kanyang idea.
Okay? Creativity and ability. Dito man lang, dapat nasagot na yung katanungan yung mga antay. Kasi mismo dito, ikaw na ang mismo ang nagsabi na 30,000 a week for 6 person, mabigat na. What more kay Kalinga Prab? So yung nilagay ko doon sa aking operational expenses, kulang yun. Nag-drop estimate lang ako doon. So ibig sabihin, negative pa si Kalinga Prab. Negative. Kaya tama yung sinasabi niya na naubos na yung kita natin sa YouTube. Ha? So kung meron man siyang sinasabi, kinikita, kasi hindi niyo pwede siya masyadong akusahan. Alam niyo kung bakit? Kasi nung nag-family vlog siya, may kita pa rin. Marami pa rin siyang nanonood sa kanya. Pwede niyang suluhin yon. Di ba? Tignan mo, kayong mga antay, dito pa lang sa statement ng kasamahan nyo, nasagot na yung hinahanap nyo. Napakasimple. Mahal po talaga ang labor. Oh. Na ginawa natin, nabas tayo. Di po ba? Oh, tapos yan ang ginawa natin sa gitna ng sakripisyo, ang ginawa natin sa nabas tayo. So ngayon, nanunumbat na naman mga kapatid. Sa lahat daw naging sakripisyo nila doon sa pagpapabahay nila Joy, ay nabas na naman daw sila. At sila daw ay nagbabayad ng 30,000 a week sa mga sa mga workers, at medyo mabigat yun. Tapos sa gitna daw ng sakripisyo nila, na ginagawa nila, ay nababas pa rin sila. Mas malala nga ang pangbabas nila Kalinga Prab dahil minumura pa. Oh, inaakusahan pa na scammer. Hinahanapan pa. Inaakusahan pa na may cut ng 20%. Kanino ba idea yan? Di ba nangopya lang naman kayo? Kaya nagko-contradict naman yung sinasabi mo. Lahat ng mga katanungan, ang pangbabastos, ang pangbabas nila, at paghahanap nila ng kita kay Kalinga Prab, dito pa lang sa sinabi mo, nasagot na. Tama ba ako mga kapatid? Tapos ito pa si MC na nanawagan ay ansab ako. MC, dito ka na papasok. Marilyn Chang. Sabi niya dito sa 47.11, okay? Sa kabila ng sakripisyo na natin ay nababas pa tayo. Ha, sabi niya gano'n, ginawa natin na nabas pa tayo. Sabi niya, tapos ito pa si Marilyn Chang na nanawagan na i-unsub ako.